Rodrigo, kumain ka na ba? Malalamig na ang almusal mo. Boses iyon ni Aling Elena, ang kanyang ina, mula sa kusina. Nanatiling nakadikit ang mga mata ni Rodrigo sa screen ng tablet, nagbabrowse sa mga komplikadong operasyon na nakahanay sa kanyang schedule. Isa siya sa mga nangungunang cardiac surgeon sa bansa at ang bigat ng kanyang trabaho ay palaging nasa kanyang balikat. Ngumiti siya, isang pagod ngunit masayang nangiti. Papunta na po, inay. Tapusin ko lang po ito. Tiniklop ni Rodrigo ang tablet at huminga ng malalim. Ang init mula sa kanyang kape sa mesa ay tila hindi sapat para pawiin ang lamig sa kanyang kalooban. Bagamat nakamit niya ang lahat ng pinapangarap ng marami, isang makinang nakarera, isang marangyang bahay sa Makati, at isang maganda at matalinong asawa tulad ni Vanessa. Minsan, nakakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na kawalan. Ang kawalang iyon ay madalas na lumilitaw tuwing nakikita niya ang malayo at malungkot na tingin ng kanyang ina. Ngunit pagkatapos ay pinapakalma niya ang sarili. Marahil ay namimiss lang ng kanyang ina ang probinsya o sadyang dulot lamang ng katandaan. Pagpasok niya sa kainan, bumuhos ang sikat ng araw sa silid, sumasalamin sa mamahaling porselana ng hapagkainan. Nakaupo si Vanessa, ang kanyang asawa, sa tapat ng kanyang ina, si Aling Elena. Napakaganda niya tulad ng yang dati. Ang mahaba at itim na buhok ay nakakalat sa kanyang balikat. Ang ngiti niya ay kasing ganda ng sunflower. "Magandang umaga, my love," sabi ni Vanessa. Ang kanyang matamis na ngiti ay nakatuon kay Rodrigo. "Kausap lang namin ni Aling Elena ang tungkol sa iyong biyahe." Marahang tumango si Aling Elena, isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng kalungkutan na sinubukan ni Rodrigo na huwag mapansin. Umupo siya at agad na inilapag ng kanyang asawa ang isang plato ng mainit na garlic rice at fried egg sa harap niya. "Maraming salamat, mahal ko." Hinalikan ni Rodrigo ng bahagya sa noo si Vanessa. "At salamat din sa iyo, inay, sa masarap na almusal." Si Aling Elena ay ngumiti lamang, walang gaanong sinabi. Laging iniisip ni Rodrigo na ang kanyang ina ay tahimik, lalo na matapos pumanaw ang kanyang ama. Tila bumalik siya sa sarili niyang mundo. Laging alagang-alaga ni Vanessa ang kanyang biyenan, o sa tingin ni Rodrigo. Laging pinaaalalahanan siya nito na bumili ng bitamina para sa ina, nag-aayos ng regular na check-up, at laging sinasabing mahal niya si Aling Elena sa harap niya. Sa mga pagkakataong umuuwi siya ng gabi, ikukwento ni Vanessa sa kanya ang mga nakakatuwang kwento tungkol sa kanyang biyenan na nagpapatibay ng kanyang paniniwala sa pagkakaisa ng kanilang pamilya. "Rodrigo, sigurado ka bang kailangan mong umalis ng matagal?" Sa wakas ay nagtanong si Aling Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inilapag ni Rodrigo ang plato. Tinitigan ng kanyang ina ng may pagmamahal. "Inay, alam niyo naman po na importante ang conference na yan. Para din po sa future natin ito." Pinakalma niya ang kanyang ina. "Konti lang po yan, inay. Tatawag po ako araw-araw." Hinawakan ni Vanessa ang kamay ni Aling Elena. Marahang pinisil. "Kaya nga po, inay, kami na po ang bahala ni Mang Leticia dito. Walang dapat ikabahala si Rodrigo." Matamis ang boses niya, ngunit nakita ni Rodrigo ang mabilis na paglamig sa mata ni Vanessa nang sumulyap ito sa kanyang biyenan. Kinawayan niya ang kanyang ulo, marahil ay nagkamali lang siya. Ang tingin na yon ay saglit lamang at nawala muli sa likod ng kanyang nagniningning na ngiti. Pagkatapos ng pagkain, inayos ni Rodrigo ang kanyang bagahe. Magbabakasyon siya sa ibang bansa sa loob ng halos 2 linggo, ang pinakamahabang biyahe niya kailanman. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina, nilanghap ang pamilyar na amoy sa buhok nito. Mahigpit na hinawakan ni Aling Elena
ang kanyang kamay na parang ayaw siyang paalisin. Mag-ingat ka anak, mahal na mahal ka ni inay. Nanginginig ang boses nito. Kayo rin po inay, sabi ni Rodrigo, isang hindi maipaliwanag na pangamba ang biglang sumagis sa kanyang dibdib. Pilit niyang ipinagsawalang bahala ang damdaming iyon. Bumaling siya kay Vanessa. Nakatayo ito sa pintuan. Kaakit-akit ang dating. Bantayan mo si inay, mahal ko. Alam mong mahalaga siya sa akin. Ngumiti si Vanessa, isang nagniningning at mapagkakatiwalaang nangiti. Oo naman, Rodrigo. Ang mama mo ay parang mama ko na rin. Umalis si Rodrigo sa bahay ng may kapayapaan sa loob. Naniniwala na iniwan niya ang dalawang pinakamamahal niyang babae sa ligtas na kalagayan. Lumingon siya at kumaway sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin si Vanessa, nakangiti. Ngunit pagkasara ng pinto, nawala ang nangiti sa kanyang labi, napalitan ng isang matalas na tingin at isang mapang-asar na ngisi. Sa wakas, bulong niya. Ang kanyang boses ay parang demonyo, walang bahid ng init. Habang tumalikod siya sa pinto at lumakad patungo kay Aling Elena, na tahimik na nakatayo sa pasilyo. Tahimik na umikot ang susi sa pintuan, ang mahinang tunog nito, ang huling paalala ng pag-alis ni Rodrigo. Nang marinig ang tunog na yon, tila isang maskara ang nahulog mula sa mukha ni Vanessa. Nawala ang matamis ng ngiti at napalitan ito ng isang matigas. Halos walang emosyong ekspresyon. Nilingon niya si Aling Elena at sa mga mata nito ay nakita ng matanda ang isang malamig na kislap na nagdulot ng kilabot sa kanyang likod. Aling Elena, sabi ni Vanessa, ang boses nito ay hindi na matamis, kundi matalim at may awtoridad. Maraming kalat sa sala, linisin mo iyan at pagkatapos, ayusin mo ang mga gamit sa kusina. Hindi ka ba nahihiya kay Rodrigo na napakaraming trabaho ang iniwan mo? Napuno ng pagtataka ang dibdib ni Aling Elena. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabago. Kahapon lang, si Vanessa ang nagpipilit na huwag siyang gumawa ng gawaing bahay. Ngayon, iba na ang tono. Ngunit Vanessa, malinis naman ang sala at huwag kang sumagot. Putol ni Vanessa, ang boses nito ay bahagyang lumakas. Gawin mo ang sinasabi ko. Ngayong wala si Rodrigo, kailangan mong maging mas kapaki-pakinabang sa bahay na ito. Hindi ka na bata para maging pabigat. Naramdaman ni Aling Elena ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigil. Napatingin siya kay Mang Leticia, ang matagal ng kasambahay nila na nakatayo sa isang sulok at tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Mang Leticia, ngunit hindi ito umimik. Takot din marahil. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ginising na ni Vanessa si Aling Elena. Aling Elena, bangon na. Maraming kailangan ayusin sa hardin. Hindi ka ba nahiyang tingnan ang mga halaman na hindi naalagaan? Kahit masakit ang kanyang likod, bumangon si Aling Elena. Habang naglilinis siya ng mga dahon sa hardin, narinig niya ang tawag ni Rodrigo. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa telepono sa sala, ngunit naunahan na siya ni Vanessa. Oh, hi, my love. Matamis na sagot ni Vanessa. Yes, kakarating lang namin ni Aling Elena mula sa simbahan. Napakasipag niya talaga. Naglilinis na nga siya ng bahay ngayon. Tinitigan ni Aling Elena si Vanessa, hindi makapaniwala sa kasinungalingan nito. Ngunit ngumiti lang si Vanessa, ang nangiti nito ay puno ng panunuya. Oh, sige, mahal. I love you too. Bye! Ibaba niya ang telepono at tumingin kay Aling Elena nang may paghamak. Huwag mong subukang sagutin ang telepono kapag tumatawag si Rodrigo. Ako ang sasagot. Naiintindihan mo? Ramdam ni Aling Elena ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang anak ay napakalayo at siya ay lubhang walang magawa. Ang bawat araw na lumipas ay tila isang walang katapusang paghihirap.
Pinipilit siya ni Vanessa na gawin ang lahat ng gawaing bahay. Pinagbabawalan siyang lumabas ng gate at madalas ay pinagsasalitaan ng masakit. Isang hapon, habang si Aling Elena ay naghahanda ng merienda para sa sarili, lumabas si Vanessa mula sa kanyang silid. "Ano yan, Aling Elena? Magluluto ka na naman? Hindi ka ba marunong magtipid? Kailangan nating maghigpit ng sinturon ngayong wala si Rodrigo." "Merienda lang, Vanessa." Mahina niyang sagot. "Gutom na ako." Biglang umigting ang panga ni Vanessa. "Hindi ka na kailangan pang kumain ng kung ano-ano. Ang bahay na ito ay hindi hotel na pwede kang magpakasasa. Maraming bayarin. At ang pera ni Rodrigo ay hindi sayo." Pagkatapos noon, ibinaba ni Vanessa ang kamay sa lamesa ng malakas at isang baso ang nabasag. Napatalon si Aling Elena sa gulat. "Aling Elena," sabi ni Vanessa. Ang boses nito ay mas malamig kaysa yelo. "Dahil wala si Rodrigo, ang bahay na ito ay akin. At ikaw, Aling Elena, ay hindi na malugod dito." Nanginginig ang mga kamay ni Mang Leticia habang nagluluto ng hapunan. Ang bawat salita ni Vanessa ay tumatagos sa kanyang pandinig, parang matatalim na kutsilyo. 20 taon na siyang naninilbihan sa pamilya ni Rodrigo. Nakita niya kung paano lumaki si Rodrigo, kung paano alagaan ni Aling Elena ang kanyang anak ng buong puso, at kung gaano kasipag si Aling Elena bilang isang ina at may bahay. Ngayon, nakikita niya kung paano sinasaktan ni Vanessa ang matanda, at ang kanyang puso ay nagdurugo. Ilang gabi nang hindi mapakali si Mang Leticia. Naririnig niya ang mga pag-iyak ni Aling Elena sa kanyang silid, ang mga bulong ng takot. Nakikita niya kung paano nagbago ang matanda. Payat na, laging nakayuko, at parang nawawalan na ng pag-asa. Paano niya hahayaan ito? Si Aling Elena ay parang pangalawang ina na sa kanya. Isang umaga, habang naglilinis si Mang Leticia sa sala, narinig niya ang boses ni Vanessa. Nakausap ang isang tao sa telepono. "Oh, kailangan nating madaliin ang paglilipat ng ari-arian. Ayokong magtagal pa. Hindi ako papayag na ang lahat ng pinaghirapan ni Rodrigo ay mapupunta sa ibang tao." Narinig niya ang salitang abogado at institutionalization. Kinabahan si Mang Leticia. Ang institutionalization ay nangangahulugang ililipat si Aling Elena sa isang institusyon, isang ampunan o home for the aged. Hindi ito tama. Alam niyang may masamang balak si Vanessa. Hindi nagtagal. Nakita ni Mang Leticia si Vanessa na may kasamang isang lalaki sa sala. Mukhang abogadong-abogado. Narinig niya ang kanilang pinag-uusapan, mga papeles, pirma, at kung paano maprotektahan ang mga ari-arian. Nang makita siya ni Vanessa, agad itong tumigil sa pagsasalita at tinitigan siya ng masama. "Mang Leticia, huwag kang mahilig makinig sa usapan ng iba," matalim na sabi ni Vanessa. "Gawin mo ang trabaho mo." Ngunit huli na. Narinig na ni Mang Leticia ang sapat. Ang kanyang kamay ay kusang dumula sa bulsa. Hinawakan ng lumang cellphone na binigay ni Rodrigo sa kanya noong nakaraang taon. Kailangan niyang gawin ito. Para kay Aling Elena. Para kay Rodrigo. Isang gabi, habang si Aling Elena ay tahimik na nanonood ng telebisyon at si Vanessa ay nasa kanyang silid, naririnig niya ang matinis na boses ni Vanessa sa telepono. "Sabi ko sa'yo, kailangan kong madaliin ang proseso. Hindi ko na matiis ang matandang iyon sa bahay na ito. Maghanap ka ng pinakamurang ampunan, doon siya bagay." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pinindot ni Mang Leticia ang record button sa kanyang cellphone. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maging maingat. Kung malalaman ni Vanessa ang ginagawa niya, siguradong mawawala ang kanyang trabaho o mas malala pa. Pagkatapos ng ilang araw, nakita ni Mang Leticia si Vanessa na may hawak na folder. Nang umalis si Vanessa sa silid upang sagutin ang telepono, kinuha ni Mang Leticia ang pagkakataon. Binuksan niya ang folder at nakita ang mga papeles. Mga papeles na may logo ng Sunshine Home for the Aged at mga legal na dokumento
para sa paglilipat ng mga ari-arian. Ang pangalan ni Aling Elena ay nasa mga dokumento, ngunit ang mga detalye ay halos hindi na mabasa. Nagulat si Mang Leticia sa nakita niya. Halos hindi niya mapaniwalaan ang masamang balak ni Vanessa. May pirma ni Rodrigo sa isang dokumento na tila para sa isang power of attorney, ngunit alam ni Mang Leticia na hindi yon ang tunay na pirma ni Rodrigo. Nang marinig niyang bumalik si Vanessa, dali-dali niyang ibinalik ang folder. Ang kanyang hininga ay halos hindi na lumabas. Nang gabing iyon, habang si Mang Leticia ay naghahanda upang matulog, narinig niya ang isang huling pag-uusap ni Vanessa. Ang boses nito ay puno ng pagmamadali at galit. Kailangan nating madaliin ang paglipat ng mga dokumento at ilipat na si Aling Elena sa institusyon. Ayokong makabalik pa siya sa bahay na ito. Masasayang lang ang pera ni Rodrigo sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Mang Leticia ang kanyang cellphone. Kailangan niyang ipadala ito kay Rodrigo. Kailangan niyang iligtas si Aling Elena. Malakas na tambol ang pumukaw sa buong convention hall sa Tokyo, ngunit tila bingi si Rodrigo sa ingay. Ang kanyang isip ay lumilipad. Sinasariwa ang mga komplikadong diagram ng puso sa isang bagong research paper. Siya ay nasa tugatog ng kanyang karera, nagtatamasa ng respeto ng mga kasamahan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngunit sa likod ng lahat ng karangalan, merong isang bahagi ng kanyang sarili na nararamdaman pa rin ang pangungulila. Namimiss niya ang kanyang ina at kahit si Vanessa, sa kabila ng kanilang abalang schedule, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Mang Leticia. Sir Rodrigo, kailangan ko po kayong makausap. Mahalaga po, tungkol po kay Aling Elena. Kumunot ang noo ni Rodrigo. Bihira mag-text si Mang Leticia at kung magte-text man, hindi ito ganoon kabahala. Agad niyang tinawagan ng kasambahay. Hello Mang Leticia, anong problema? Tanong niya. May bahid ng pagkabahala. Sir Rodrigo, si Aling Elena po. Hindi na po maganda ang kalagayan niya dito. Nanginginig ang boses ni Mang Leticia. Si Ma'am Vanessa po. Pinagpapalabas niya po si Aling Elena sa bahay at pinag-iisipan niya po ang mga plano tungkol sa inyong ari-arian, sir. Natawa ng bahagya si Rodrigo. Mang Leticia, huwag po kayong mag-alala. Maganda ang relasyon ni Vanessa at ni Inay. Baka napapagod lang si Inay, kaya nagkakaroon ng mga maliliit na pagtatalo. Alam niyo naman, matanda na rin si Inay. Minsan ay moody. Ramdam niya ang pag-aatubili ni Mang Leticia. Hindi po Sir Rodrigo, seryoso po ito. May mga narinig po ako. May ni-record po ako. Pakipakinggan niyo po. Pagkasabi niyon, pinutol na ni Mang Leticia ang tawag. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang isang audio file. Nag-aalangan si Rodrigo. Ayaw niyang maniwala sa anumang masamang balita tungkol kay Vanessa. Ngunit ang boses ni Mang Leticia ay puno ng tunay na pag-aalala. Pinihit ni Rodrigo ang play button. Narinig niya ang boses ni Vanessa, matalim at puno ng galit. Hindi ka na kailangan pang kumain ng kung ano-ano. Ang bahay na ito ay hindi hotel na pwede kang magpakasasa. Maraming bayarin at ang pera ni Rodrigo ay hindi sayo. Napahawak si Rodrigo sa kanyang dibdib. Hindi niya halos makilala ang boses na yon. Hindi ito ang matamis na boses ng kanyang asawa. Sinundan ito ng isang marahas na tunog, tila may nabasag, at pagkatapos, ang pinakamalaking pagkagulat sa lahat. Aling Elena, dahil wala si Rodrigo, ang bahay na ito ay akin. At ikaw, Aling Elena, ay hindi na malugod dito. Namutla si Rodrigo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Pilit niyang ipinagsawalang bahala ang narinig. Sinasabing baka nagmamadali lang si Vanessa o nagkakaroon ng masamang araw. Ang kanyang ina, isang taong napakahinahon, ay malamang na nakasagutan lamang si Vanessa. Hindi ito mangyayari. Ang kanyang asawa ay hindi gagawa ng masama sa kanyang ina. Ngunit pagkatapos, dumating ang isa pang text.
isang mahabang audio file. Pakipakinggan niyo po ito, sir. Laging nakangiti si Ma'am Vanessa kapag may tawag kayo. Pero kapag wala na, iba na po. Pinihit niya ang play button muli. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nagsimula ang audio file. Naririnig niya ang boses ni Vanessa na kausap ang isang tao sa telepono. Sabi ko sa'yo, kailangan kong madaliin ang proseso. Hindi ko na matiis ang matandang yon sa bahay na ito. Maghanap ka ng pinakamurang ampunan, doon siya bagay. Biglang gumuho ang mundo ni Rodrigo. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya ay napawi. Napalitan ng isang malamig na takot at galit. Nag-echo sa kanyang utak ang mga salita. Pinakamurang ampunan. Hindi ko na matiis. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ito isang pagtatalo. Ito ay isang balak. Isang balak laban sa kanyang ina. Si Vanessa. Ang kanyang minamahal na Vanessa ay may kakayahan palang maging ganoon. Ang imahe ni Vanessa na nakangiti sa kanya tuwing umaga. Ang kanyang mga halik. Ang kanyang mga salitang puno ng pagmamahal. Lahat ay tila isang kasinungalingan. Nagmamadali siyang lumabas ng convention hall. Hindi pinansin ang mga tumatawag sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Pakibook po ako ng next flight papuntang Manila. Ngayon na. Kailangan kong umuwi. Nakatulala si Rodrigo sa kanyang telepono. Ang imahe ni Vanessa ay lumilitaw sa kanyang isip. Ngunit ngayon ay isang mukha na nababalutan ng kapaitan at kasamaan. Hindi ito totoo. Bulong niya. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao hanggang sa mamuti. Ang kanyang puso ay humihiling ng isang kasinungalingan, ngunit ang kanyang isip ay sumisigaw ng katotohanan. Mabigat ang pakiramdam ni Rodrigo habang bumababa sa eroplano sa Naye. Ang jet lag at ang bigat ng katotohanang kanyang narinig ay nagdulot ng matinding sakit ng ulo. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Sa halip, dumiretso siya sa isang condominium unit na pag-aari niya na bihirang gamitin. Hindi niya kayang harapin si Vanessa nang hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat. Kailangan niya ng oras at kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Nag-text siya kay Vanessa. Nagkunwaring na-extend ang kanyang flight at may emergency meeting pa sa Singapore. Mahal, medyo matatagalan pa ako dito. Maraming trabaho. Ingatan mo si inay ha? Nag-reply si Vanessa agad, puno ng mga emoji ng halik at pag-ibig. Yes, my love. Kami ang bahala kay inay. I love you. Miss na kita. Napaigtad si Rodrigo sa kanyang binasa. Ang bawat salita ni Vanessa ay tila punyal na tumatama sa kanyang puso. Paano ito nagawa ng isang taong kanyang minahal at pinagkatiwalaan ng lubusan? Agad siyang kumilos. Kinausap niya si Mang Leticia sa telepono, pinasalamatan ang katapatan nito at humingi ng tawad sa pag-aalinlangan niya. Mang Leticia, kailangan ko po ng tulong ninyo. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ilang oras lang inutusan na ni Rodrigo ang isang tauhan mula sa kanyang hospital network na magkabit ng mga high-tech, wireless, at halos hindi makitang kamera sa loob ng kanilang bahay. Inilagay niya ang mga ito sa sala, kusina, at maging sa silid ni Aling Elena. Hindi ito madali, ngunit kailangan niyang makita, kailangan niyang marinig, kailangan niyang malaman. Kinontrata rin niya ang isang pribadong investigador na kilala niya sa kanyang husay. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Vanessa Santillan. Utos niya, gamit ang apelyido nito bago sila ikasal. Ang kanyang nakaraan, mga dating trabaho, mga relasyon, lahat. Sa mga sumunod na araw, tila isa siyang multo na gumagala sa syudad. Pabalik-balik siya sa condominium, nakatutok sa monitor na nagpapakita ng live stream mula sa kanyang bahay. Nakita niya kung paano sinisigawan ni Vanessa si Aling Elena habang nagluluto. Nakita niya kung paano marahas na inagaw ni Vanessa ang remote control mula sa kamay ng kanyang ina at pinatay ang telebisyon. Nakita niya kung paano itinulak ni Vanessa si Aling Elena nang hindi sinasadya, ngunit walang pasensya.
kaya muntik itong matumba. Wala kang kwenta. Narinig niya sa audio ng kamera, boses ni Vanessa. Bakit ka pa nandito? Pabigat ka lang sa anak mo. Nanginginig ang buong katawan ni Rodrigo sa galit. Humigpit ang kanyang hawak sa remote. Ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala na. Napalitan ng isang matinding pagnanais na protektahan ang kanyang ina at ipaghiganti ang lahat ng sakit na dinanas nito. Isang gabi, nakita niya sa kamera na nakaupo si Vanessa sa sala. Kausap ang isang lalaki. Hindi niya kilala ang lalaki. Narinig niya ang kanilang pag-uusap. Ang papeles sa abogado, naayos na ba? Tanong ni Vanessa. Gusto kong siguraduhin na ang lahat ng ari-arian ni Rodrigo ay magiging sa akin. Pati na rin ang mga negosyo at ang matanda. Kailangan na nating itapon sa Sunshine Home. Hindi na ako makapaghintay na maging malaya. Huwag kang mag-alala, Vanessa, sabi ng lalaki. Napakagaling mo sa pagmamanipula. Walang sino mang maghihinala sa'yo. Napaatras si Rodrigo mula sa monitor. Sunshine Home. Iyon ang pangalan ng ampunan na narinig niya mula sa recording ni Mang Leticia. At ang manipulation. Ang kanyang buong buhay ay isang kasinungalingan. Kinabukasan, tumawag ang pribadong investigador. Sir Rodrigo, may nakita po kami sa nakaraan ni Vanessa Santillan. Binuksan ni Rodrigo ang email na ipinadala ng investigador. Isang ulat ang lumitaw sa screen. Si Vanessa hindi pala galing sa isang respetadong pamilya. Galing siya sa isang mahirap na probinsya at ang kanyang pamilya ay lubhang naghihirap. Dati siyang naging nobya ng isang matandang negosyante na naging biktima ng kanyang pagmamanipula at pagtatangka na agawin ang kanyang kayamanan. Ngunit nabigo siya at napilitang umalis sa bayan, nagtatago sa kanyang nakaraan. Mas lalong humigpit ang sinang panga ni Rodrigo. Ang lahat ng ito ay konektado. Ang kanyang pagiging simple, ang kanyang kasipagan, ang kanyang pag-ibig, lahat ay isang malaking pagpapanggap. Bumalik siya sa live feed ng kamera. Nakita niya si Aling Elena, na tahimik na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng lumang dyaryo. Pagkatapos ay dumating si Vanessa, may hawak na litrato. Ito ay ang kanilang litrato, ang kanyang kasal nila ni Rodrigo. Inabot niya ito kay Aling Elena na may ngiti sa mukha. Ngumiti si Aling Elena, marahil ay masaya na nakikita ang kanilang litrato. Ngunit biglang, marahas na hinablot ni Vanessa ang litrato mula sa kamay ni Aling Elena. Ano ba, Aling Elena? Bakit mo hinahawakan ang litrato na yan? Hindi ka ba nahihiya na nakikita mo ang sarili mo dyan? Nagulat si Aling Elena. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili, ngunit walang nagawa. Ibinato ni Vanessa ang litrato sa sahig at pagkatapos ay marahas na tinapakan. Nabasag ang frame ng litrato at nagkalat ang mga piraso ng salamin. Niyakap ni Rodrigo ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang malamig na galit ay kumakalat sa bawat sulok ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang init ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi na ito isang pag-aalinlangan. Ito ay isang digmaan. Puyat at pagod, ngunit puno ng matinding galit. Humarap si Rodrigo sa kanyang pribadong investigador. Ang maliit na opisina ay napuno ng usok ng kape at ang amoy ng lumang papel. Sa mesa ay nakalatag ang mga ebidensyang nakalap niya. Ang mga audio recording ni Mang Leticia, ang mga video mula sa mga hidden camera, at ang ulat tungkol sa madilim na nakaraan ni Vanessa. Ngunit hindi pa sapat. Nais niyang lubusang maunawaan ang lalim ng pagtataksil ni Vanessa. Sir Rodrigo, simula ng investigador. Nakakuha kami ng mas detalyadong ulat tungkol sa mga transaksyon sa bangko ni Miss Vanessa Santillan. Inabot ng investigador ang isang serye ng mga dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Rodrigo habang binabasa ang nakasulat. Daan-daang milyong piso. Hindi ito simpleng paggastos. Ito ay malaking halaga ng pera. Inilipat mula sa joint account nila ni Vanessa patungo sa isang offshore account
na nakapangalan lamang kay Vanessa. Ang mga transaksyon ay nagsimula ilang buwan pa bago siya umalis patungong Japan. Mga pekeng pirma, mga pekeng papeles ng kumpanya. Unti-unti, habang siya ay abala sa kanyang karera, nililipat ni Vanessa ang kanilang yaman. At ito pa, sir, patuloy ng investigador, inabot ang isa pang dokumento. Nakita namin ang isang deed of sale para sa isang condominium unit sa Tagaytay. Nakapangalan din kay Miss Santiago. Ngunit ang pondo ay mula sa inyong kumpanya. Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Rodrigo. Hindi lang pala personal na pananakit kay Aling Elena. Hindi lang pala pagnanakaw ng pera. Mayroon ng malalim na plano si Vanessa na agawin ang lahat ng kanyang pag-aari. Habang nagbabasa pa, isang video file ang ipinakita ng investigador. Ito ay mula sa isa sa mga hidden camera sa bahay. Nakaupo si Vanessa sa sala, kausap ang abogadong lalaki na nakita niya sa recording. Ngunit ngayon, mas malinaw ang kanilang usapan. Kailangan nating madaliin ang mga papeles para sa Sunshine Home, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali. Ayokong bumalik pa ang matandang yon sa bahay, lalo na ngayong nag-iisip na si Rodrigo na umuwi. Huwag kang mag-alala, Ma'am Vanessa, sagot ng abogado. Nandito na ang power of attorney. Pekeng pirma ni Sir Rodrigo, syempre. Pero mukhang totoo. Sa oras na pirmahan mo ito, may kapangyarihan ka nang ilipat siya doon nang walang aberya. Narinig ni Rodrigo ang tunog ng isang panulat. Ang abogadong yon ay kasabot ni Vanessa. Ang lahat ng ito ay isang malaking komplot. Gusto ni Vanessa na tuluyang alisin si Aling Elena sa kanyang buhay para hindi na ito maging sagabal sa kanyang plano na agawin ang lahat ng kanyang kayamanan. Para masiguro ang lahat, bumalik si Rodrigo sa condominium. Ginamit niya ang duplicate key ng kanyang safe sa bahay. Sa ilalim ng mga mahahalagang dokumento, nakita niya ang isang folder na may tatak na personal. Sa loob nito ay ang mga dokumento na nakita niya sa screen ng investigador. Ang mga pekeng deed of sale, ang power of attorney na may pekeng pirma niya. Ang lahat ng ito ay katotohanan. Ang lahat ng ito ay totoong nangyayari. Napadapa si Rodrigo sa sahig. Ang kanyang buong pagkatao ay naramdaman ang pagkasira. Ang kanyang pagmamahal kay Vanessa, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pinagsamahan. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Siya ay bulag. Bulag sa katotohanan. Ang babaeng kanyang pinakasalan, ang babaeng kanyang pinagkatiwalaan, ay isang halimaw na nakabalat kayo. Sumagis sa kanyang isip ang mga alaala, ang mga matatamis na salita ni Vanessa, ang kanyang pag-aalaga sa harap ng kanyang ina, ang kanyang mga ngiti na puno ng pagmamahal. Ngayon, lahat ng iyon ay tila isang nakamamatay na lason. Ginagamit niya ang lahat ng iyon upang linlangin siya. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil, kundi isang mapanlinlang at ganid na babae. Naramdaman ni Rodrigo ang matinding pagkahilo. Ang mundo ay tila umiikot sa paligid niya. Ang mga salita ay naghalo-halo sa kanyang isip. Pekeng pirma, Sunshine Home, ilipat ang ari-arian, isang matinding kirot sa dibdib ang kanyang naramdaman. Ang lahat, isa lang palang kasinungalingan. Biglang bumagsak si Rodrigo sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Muling bumalik ang malay ni Rodrigo. Mabigat ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay naramdaman ang matinding pagod. Nakita niya ang kanyang sarili na nakadapa sa sahig sa tabi ng nakabukas na safe. Ang mga dokumento ng pagtataksil ni Vanessa ay nakakalat pa rin sa paligid. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Pinilit niyang bumangon, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Sumasagi sa kanyang isip ang boses ni Aling Elena, ang kanyang ina. Ang mga salita ng pagmamahal na kanyang sinabi. Ang mga babala na kanyang hindi pinansin. Ang kanyang ina. Tiniis niya ang lahat ng sakit na ito ng mag-isa. At siya, ang kanyang anak, ay abala sa sarili niyang mundo.
Bulag sa mga pangyayari sa kanyang sariling tahanan. Pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Paano niya nagawang ipagkait ang kanyang tiwala sa kanyang sariling ina? Paano niya nagawang pagdudahan ang pag-aalala nito at ipagkatiwala ang buhay nito sa isang halimaw? Ang kanyang tagumpay, ang kanyang yaman, lahat ng iyon ay tila walang kabuluhan kung nawala sa kanya ang kanyang ina at ang kanyang dignidad. Dahan-dahan, tumayo si Rodrigo. Ang bawat hakbang ay tila isang pagpapahirap. Lumabas siya ng kondominium at nagmaneho patungo sa kanyang bahay. Hindi siya nag-abalang magtago. Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang kanyang ina. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Aling Elena na nakaupo sa sofa, tahimik na nanonood ng lumang teleserye. Payat na ito at ang mga mata nito ay may malalim na mga bilog. Ang kanyang buhok ay mas namuti na. Napakabigat ng tingnan. Ang nakita niya sa kamera ay mas masakit pala kapag personal na nasaksihan. "Inay!" Mahina niyang tawag. Nagulat si Aling Elena, halos mahulog sa sofa. Nang makita niya si Rodrigo, nanlaki ang kanyang mga mata. Rodrigo, bakit ka nandito? Akala ko ba?" Nilapitan ni Rodrigo ang kanyang ina at lumuhod sa harap nito. Naramdaman niya ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Hindi siya kailanman lumuhod sa harap ng kahit sino maliban sa simbahan. Ngunit ngayon, kailangan niyang gawin ito. "Inay!" Puno ng sakit ang boses niya. "Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ang inyong anak sa pagiging bulag, sa pagiging tanga, sa hindi ko pagtitiwala sa inyo, sa hindi ko pagprotekta sa inyo." Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Sa wakas, ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos. Umiyak siya ng umiyak, parang isang bata. Niyakap din ni Aling Elena ang kanyang anak. "Anak ko, hindi ako kailanman nagalit sa'yo. Naiintindihan ko. Mahal na mahal kita, Rodrigo." Ang boses nito ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Ang pagyakap ng kanyang ina ay parang isang gamot na nagpapagaling sa kanyang sugatang puso. Nang kumalma, umupo si Rodrigo sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito, naramdaman ang lamig at ang panginginig nito. "Mang Leticia po. Siya po ang nagsabi sa akin ng lahat. Siya po ang nagbigay sa akin ng mga ebidensya." "Alam ko, anak," mahinang sagot ni Aling Elena. "Napakabuting tao ni Mang Leticia. Mahal na mahal ka rin niya at ako." At tinawagan ni Rodrigo si Mang Leticia. "Mang Leticia, salamat po. Patawarin niyo po ako sa pag-aalinlangan ko sa inyo." "Okay lang po yun, Sir Rodrigo," sagot ni Mang Leticia tila umiiyak din. Basta't ligtas na po si Aling Elena. Ang pag-uusap nila ay nagbigay ng lakas kay Rodrigo. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang mga kasama sa laban na ito. Ngayon, ang kanyang sakit at galit ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang ina. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang pamilya. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Hindi siya magiging marahas. Hindi siya magiging bulag. Gagamitin niya ang kanyang talino, ang kanyang yaman, at ang kanyang impluwensya upang pabagsakin si Vanessa. Kakailanganin niya ang isang magaling na abogado at kailangan niya ng mas maraming ebidensya. Nilingon ni Rodrigo ang kanyang ina na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pag-aalala, ngunit sa wakas ay mayroong kapayapaan. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. "Patawarin mo ako, inay. Hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo." Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pangako. Kinabukasan maaga pa lang ay kinontak na ni Rodrigo ang pinakamahusay na divorce at fraud lawyers sa bansa. Si Attorney Ramirez. Kilala si Attorney Ramirez sa kanyang walang awang estratehiya at sa pagiging matalas na pag-iisip. Hindi nag-aksaya ng oras si Rodrigo. Sa kanyang isip, bawat minuto ay mahalaga. Ang kaligtasan at kapayapaan ng kanyang ina ang nakataya.
Sa isang pribadong opisina sa Makati, ipiniresenta ni Rodrigo ang lahat ng ebidensya na kanyang nakalap, ang mga audio recording ni Mang Leticia na nagpapakita ng kalupitan ni Vanessa, ang mga video mula sa hidden cameras na nagpapakita ng pananakit at pagmamaltrato, ang mga pekeng dokumento ng paglilipat ng ari-arian at ang pekeng power of attorney na natagpuan niya sa safe ni Vanessa, at ang ulat mula sa pribadong investigador tungkol sa madilim na nakaraan ni Vanessa. Tahimik na nakinig si Attorney Ramirez, ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Pagkatapos ng halos 2 oras na presentasyon, sumandal siya sa kanyang upuan. Mr. Santillan, simula ni Attorney Ramirez, ang kasong ito ay napakakomplikado. Si Miss Vanessa Santillan ay hindi isang ordinaryong kalaban. Siya ay tuso, mapanlinlang, at mukhang may koneksyon pa sa isang abogadong sangkot sa illegal na transaksyon. Alam ko po, attorney, sagot ni Rodrigo, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit handa po akong lumaban. Gagawin ko po ang lahat para sa aking ina at sa katarungan. Ngumiti si Attorney Ramirez, isang nangiti na may bahid ng paghanga. May sapat tayong ebidensya para ibasura ang pag-aasawa ninyo at sampahan siya ng kaso para sa fraud at estafa. Ngunit ang pagpapatunay ng emotional at physical abuse sa inyong ina ay medyo mas mahirap, lalo na kung wala si Aling Elena na magsasampa ng reklamo. Kaya ko po siyang papayaguin, attorney. Mabilis na sabi ni Rodrigo. Kailangan lang po niya ng lakas ng loob at nasa likod niya po ako. May isa pa po, dagdag ni Attorney Ramirez. Mayroon akong dating kaso na may koneksyon sa inyong asawa. Isang matandang negosyante na halos malugi dahil sa pagtataksil ng kanyang dating kasintahan na may kaparehong modus operandi kay Mia Santillan. Ngunit, hindi naging sapat ang ebidensya noon. Nakaramdam si Rodrigo ng kaba. Ano po ang ibig ninyong sabihin, attorney? Kung ang abogadong kasabwat ni Vanessa ay ang abogadong nasa kasong yon, maaaring mas marami tayong butas na mahahanap. Mayroon tayong pagkakataon na ibulgar ang kanyang nakaraan. Meron akong isang ideya, Mr. Santillan. Isang maliit na pusta na maaaring magpabagsak sa kanya. Ano po iyon, attorney? Tanong ni Rodrigo, handang gawin ang lahat. Kailangan nating ipaalam kay Mr. Santillan na mayroon kang alam. Ngunit hindi ang lahat. Ipahiwatig mo lamang na mayroon kang ebidensya. Papaniwalain natin siya na mayroon ka lamang kaunting alam upang magpakita siya ng tunay na kulay at doon natin siya lulubusin. Sumang-ayon si Rodrigo. Anong gagawin ko po? Mag-imbita ka ng isang family meeting, Mr. Santillan, sabi ni Attorney Ramirez. Ang kanyang ngiti ay naging mas malawak. Sa inyong bahay, isang pagpupulong na magpaparamdam sa kanya ng kumpiyansa, ngunit sa likod nito ay naroroon na ang kanyang katapusan. At huwag kang mag-alala, mayroon akong isang hindi inaasahang alas na maaaring makatulong sa atin. Hindi nagtanong si Rodrigo kung ano ang alas na yon. Nagtiwala siya kay Attorney Ramirez. Pagkatapos ng pag-uusap, umuwi si Rodrigo na may bagong pag-asa. Niyakap niya ang kanyang ina, na ngayon ay tila mas payapa na. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-text siya kay Vanessa. Mahal, dumating na ako. Kailangan nating mag-usap. Importanteng usapan tungkol sa pamilya. Mamaya, sa bahay, hintayin kita. Ilang sandali, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Vanessa. Mayroon itong icon ng masayang mukha. Hindi alam ni Vanessa na ang importanteng usapan tungkol sa pamilya na yun ang magiging katapusan ng lahat ng kanyang masasamang balak. Ang huling pusta ay nailagay na at handa na si Rodrigo na makipaglaban. Kinabahan si Rodrigo habang naghihintay sa sala. Oras na yon para harapin si Vanessa. Katabi niya si Aling Elena, na tila nag-aalala rin, ngunit may bahid ng determinasyon sa mga mata. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Mang Leticia, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala.
Ang tensyon sa silid ay halos mahawakan. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pintuan. Pumasok si Vanessa. Nakangiti, suot ang isang magarang dress. Nagulat siya nang makita si Aling Elena at mangliti siya na nakaupo kasama ni Rodrigo. Ang kanyang nangyang ngiti ay naglaho ng bahagya, ngunit agad niya itong ibinalik. "Oh, mahal ko, nandito ka na pala." Matamis niyang sabi. Nilapitan si Rodrigo at akmang hahalik. Ngunit umiwas si Rodrigo. Nagulat si Vanessa. "Anong nangyayari, Rodrigo?" "Umupo ka, Vanessa." Matigas na sabi ni Rodrigo. "Kailangan nating mag-usap. Seryosong usapan." Umupo si Vanessa sa sofa na nakaharap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang kakaibang kislap. Mukhang seryoso nga. "Tungkol ba ito sa biyahe mo? May problema ba sa negosyo?" Tinitigan ni Rodrigo si Vanessa, pilit na pinipigil ang galit sa kanyang puso. "Tungkol ito sa kung ano ang nangyari sa bahay na ito habang wala ako." Natawa ng bahagya si Vanessa. "Walang nangyari, mahal. Maayos naman ang lahat. Masaya kami ni Aling Elena." "Masaya?" Putol ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila yelo. "Talaga bang masaya kayo, Vanessa?" Dahil ang narinig ko ay iba. Kinuha ni Rodrigo ang kanyang telepono at pinihit ang play button. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Vanessa. Matalim at puno ng galit. "Hindi ka na kailangan pang kumain ng kung ano-ano. Ang bahay na ito ay hindi hotel na pwede kang magpakasasa. Maraming bayarin. At ang pera ni Rodrigo ay hindi sayo." Namutla si Vanessa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo. "Ano yan, Rodrigo? Pekeng recording yan. Sino ang gumawa niyan?" "Peke?" tanong ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay mas lalong lumalamig. "Mang Leticia, ikaw ba ang nag-record nito?" Lumabas si Mang Leticia mula sa likod ng sofa. "Opo, Ma'am Vanessa. Ako po." Napaatras si Vanessa. "Ikaw? Paano mo nagawa ito?" "Hindi ito peke, Vanessa," sabi ni Rodrigo. "Ito ay boses mo at hindi lang iyan ang narinig ko." Pinihit niya ang isa pang audio file, ang boses ni Vanessa na nagmumura, nagbabanta, at ang huling linya, "Aling Elena, dahil wala si Rodrigo, ang bahay na ito ay akin. At ikaw, Aling Elena, ay hindi na malugod dito." Narinig ni Aling Elena ang kanyang boses na nanginginig sa takot sa recording. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Galit na si Vanessa. "Pinasisisraan niyo lang ako. Sinisira niyo ang reputasyon ko. Ako ang asawa mo, Rodrigo. Dapat ako ang pinagkakatiwalaan mo, hindi ang matandang iyan at ang kasambahay niyo." "Reputasyon?" Rodrigo laughed, isang mapait na tawa. "Wala kang reputasyong sisirain, Vanessa. Ang lahat ng nakita ko ay patunay na ikaw ay isang halimaw." Kinuha ni Rodrigo ang kanyang laptop at binuksan ang isang video file. Pinanood ni Vanessa ang kanyang sarili sa screen. Ang kanyang muka ay puno ng galit habang sinisigawan si Aling Elena. Ang kanyang kamay na humahablot sa litrato at ang kanyang paang tumatapak dito. Ang lahat ng kasamaan ay nakalantad. Hindi makahinga si Vanessa. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at galit. Paano mo? Paano mo nagawa iyan?" "Maraming paraan, Vanessa, para malaman ang katotohanan," sabi ni Rodrigo. "Narinig ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Narinig ko ang plano mo na ipadala si Inay sa Sunshine Home. Narinig ko ang plano mo na agawin ang lahat ng aking ari-arian." Lumapit si Vanessa kay Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Sino ka ba para husgahan ako? Ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Ako ang asawa mo." "Wala nang tayo, Vanessa," matigas na sabi ni Rodrigo. "At wala nang kasinungalingan. Ang katotohanan ay nakalantad na." Gaganti na sana si Vanessa. Ang kanyang kamay ay nakataas na. Ngunit biglang bumukas ang pintuan.
Isang malakas na katok ang pumukaw sa kanilang pansin. Nagulat ang lahat sa biglang pagbukas ng pintuan. Ang galit na mukha ni Vanessa ay napalitan ng pagtataka at takot. Tumayo si Rodrigo, handa sa anumang mangyayari. Ang pintuan ay bumukas at iniluwal nito si Attorney Ramirez kasama ang 2 tauhan mula sa korte na may hawak na mga dokumento. Attorney Ramirez? Bulong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang ginagawa ninyo rito? Magandang gabi, Miss Santillan. Kalmadong sagot ni Attorney Ramirez. Walang emosyon ang kanyang mukha. Narito po kami para sa isang mahalagang bagay. Lumapit si Attorney Ramirez sa mesa. Inilapag ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang mga mata ni Vanessa ay nagtatakip silim sa takot. Miss Santillan, simula ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinahihintulutan po kami ng korte na imbestigahan ang ilang transaksyon sa ari-arian, partikular na ang mga paglilipat ng assets mula sa kumpanya ni Mr. Rodrigo Santillan patungo sa inyong pangalan. Mayroon din kaming ebidensya ng pagtatangka sa pagpeke ng pirma ni Mr. Santillan sa isang power of attorney na naglalayong ilagay si Aling Elena Santillan sa isang hindi kanais-nais na pasilidad. Napasinghap si Vanessa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Paano nalaman ni Rodrigo ang lahat ng ito? At paano nakarating ang impormasyon kay Attorney Ramirez? Kasinungalingan! Sigaw ni Vanessa, pilit na pinipigilan ang kanyang takot. Inaakusahan niyo ako ng walang batayan, walang ebidensya. Ngumiti si Attorney Ramirez, isang maliit, nakakakilabot na ngangiti. Oh, ngunit mayroon, Mrs. Santillan, marami kaming ebidensya. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa folder. Narito ang kopya ng mga bank statements na nagpapakita ng malakihang paglilipat ng pondo sa inyong offshore account. Narito rin ang draft ng inyong kontrata sa Sunshine Home for the Aged, kasama ang inyong mga email exchange sa abogadong kasabwat ninyo. Naramdaman ni Rodrigo ang pagkabigla. Offshore account, mga email exchange, ito ay mas marami pa sa kanyang nalalaman. At tungkol naman po sa pagpeke ng pirma, patuloy ni Attorney Ramirez, tinitigan si Vanessa ng matalim. Mayroon din kaming testimonya mula sa isang dating kliyente ko, isang matandang negosyante na halos malugi dahil sa inyong parehong modus operandi. At higit sa lahat, Mrs. Santillan, meron kaming isang napakahalagang ebidensya. Tumingin si Attorney Ramirez kay Mang Leticia. Nagulat si Vanessa. Mang Leticia, sabi ni Attorney Ramirez, pakiulit po ang inyong testimonya sa korte tungkol sa inyong pag-uusap sa akin noong nakaraang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Nakipag-ugnayan si Mang Leticia sa abogado noong nakaraang buwan pa, bago pa man dumating si Rodrigo. Opo, attorney. Nanginginig ang boses ni Mang Leticia. Nakausap ko po kayo noong nakaraang buwan. Nakita ko po ang mga ginagawa ni Ma'am Vanessa kay Aling Elena at sa mga ari-arian ni Sir Rodrigo. Kaya po, ako po ang naglakas loob na kausapin kayo para po magkaroon ng backup plan. Kinopya ko po ang lahat ng recordings at mga dokumento na nakita ko at ibinigay ko po sa inyo. Napaatras si Vanessa. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot at galit. Nagulat si Rodrigo sa revelasyon. Hindi niya alam na may ganitong plano si Mang Leticia. Ang kanyang kasambahay ay mas matapang at matalino kaysa sa kanyang inaakala. At kaya po, patuloy ni Attorney Ramirez, ang lahat ng ebidensya ay hindi lamang nagmula kay Mr. Santillan. Mayroon na po kaming sapat na batayan para sampahan kayo ng kaso para sa estafa, falsification of documents, at child and elderly abuse. Napaupo si Vanessa sa sofa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng kanyang masasamang balak ay tuluyang nabuking. Ang kanyang kahambugan, ang kanyang kayabangan,
Ang kanyang kasamaan, lahat ay bumagsak sa kanyang harapan. Tinitigan ni Aling Elena si Vanessa. Hindi ito galit na tingin, kundi tingin ng lungkot at pagkaawa. Hindi na rin siya halos makapagsalita. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kanyang inaakala. Si Vanessa, ang magandang babaeng kanyang minahal, ang asawa ng kanyang anak, ay isang halimaw na nakabalat kayo. At ngayon, tapos na ang lahat. Katahimikan ang bumalot sa sala matapos umalis si Attorney Ramirez kasama ang mga tauhan ng korte at si Vanessa. Isang nakakapagod ngunit panatag na katahimikan. Nakaupo si Rodrigo sa tabi ng kanyang ina. Mahigpit na hawak ang kamay nito. Si Mang Leticia naman ay nakatayo sa likod nila, tahimik na pinagmamasdan. Anak, mahina ang boses ni Aling Elena. Tapos na ba ang lahat? Opo, inay. Sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Tapos na po ang bangungot. Hindi na po siya makakapanakit pa sa inyo. Naramdaman ni Rodrigo ang mainit na yakap ng kanyang ina. Niyakap niya ito pabalik. Ang kanyang puso ay napuno ng pagmamahal at pagsisisi. Patawarin niyo po ako, inay, sa lahat ng naging pagkukulang ko, sa pagiging bulag ko. Anak, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Sabi ni Aling Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang pagmamahal mo ay nagbulag sa'yo. Ngunit ngayon, nakita mo na ang katotohanan at iyan ang mahalaga. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang proseso ng paghilom. Nagsampa si Rodrigo ng kaso laban kay Vanessa para sa fraud, falsification of documents, at elderly abuse. Ang mga ebidensyang nakalap niya at ni Attorney Ramirez kasama ang testimonya ni Mang Leticia ay naging matibay na pundasyon ng kaso. Hindi nagtagal, nilitis si Vanessa at nahatulan. Siya ay pinatawan ng matinding parusa, hindi lamang sa kulungan, kundi pati na rin sa pagkawala ng lahat ng kanyang karangalan at ari-arian. Ngunit ang mas mahalaga kay Rodrigo ay ang paghilom ng kanyang pamilya. Araw-araw, sinikap niyang bumawi sa kanyang ina. Hindi na siya umuuwi ng gabi. Hindi na siya pumupunta sa mga social events na hindi kasama ang kanyang ina. Sa halip, madalas silang magkasama sa bahay, nagluluto, nagkukwentuhan, o simpleng nanonood ng telebisyon. Isang hapon, habang nagtatanim sila ng mga bagong halaman sa hardin, nagsalita si Aling Elena. Rodrigo, tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi nasa mga gusali o sa salapi. Nasa pamilya, nasa pagmamahal. Niyakap ni Rodrigo ang kanyang ina. Opo, inay. Alam ko na po ngayon. Maraming salamat po sa inyo. Tinupad din ni Rodrigo ang kanyang pangako kay Mang Leticia. Binigyan niya ito ng sapat na pondo para makapagsimula ng sarili nitong maliit na negosyo. Bilang pasasalamat sa kanyang katapatan at tapang. Ngayon, si Mang Leticia ay isang matagumpay na small business owner, ngunit madalas pa rin siyang bumibisita kina Rodrigo at Aling Elena. Nagsimula ring magbago si Rodrigo sa kanyang trabaho. Bagamat isa pa rin siyang mahusay na doktor, natuto siyang balansehin ang kanyang oras. Hindi na siya nag-aalala sa paghabol sa mga award o sa pagiging pinakamayamang doktor. Ang kanyang prioridad ay ang kanyang pamilya. Madalas siyang magboluntaryo sa mga community outreach programs at doon niya naramdaman ang tunay na kagalakan sa pagtulong sa kapwa. Ang bahay ay hindi na puno ng tensyon at kasinungalingan. Napalitan ito ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may bagong buhay. Ang mga litrato nila, ni Aling Elena, ay nakasabit na ulit sa dingding at ang hardin ay mas buhay kaysa dati. Naramdaman ni Rodrigo na sa wakas, nagkaroon siya ng tunay na kapayapaan. Ang sugat sa kanyang puso ay unti-unting naghihilom. Ang sakit ay nagiging aral, at ang pagmamahal ng kanyang ina ay ang kanyang pinakamalaking gamot. Lumipas ang ilang taon, ang sakit at puot
na minsang bumalot sa buhay ni Rodrigo ay unti-unting napalitan ng kapayapaan at pagmamahal. Ang kanyang bahay sa Makati, na minsang saksi sa pagtataksil at kasinungalingan, ay ngayon ay puno ng tawanan at kagalakan. Wala na ang anino ni Vanessa. Isang hapon, habang magkasama silang nagtatanim ni Aling Elena ng isang bagong punong mangga sa hardin, may kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Rodrigo. Ang punong ito ay simbolo ng kanilang bagong simula, ng pag-asa na muling sumibol mula sa abo. Inay, tandaan niyo pa ba noong bata ako, paborito ko ang mangga sa probinsya? Tanong ni Rodrigo habang binubuhusan ng tubig ang lupa. Ngumiti si Aling Elena. Ang kanyang mga mata ay naging makintab sa alaala. Oo naman anak, lagi kang umakyat sa puno kahit na bawal. At kapag nahuhulog ka, umiiyak ka sa akin. Natawa si Rodrigo. Ang layo na pala ng narating natin, inay. Oo, anak. Mahinang sagot ni Aling Elena. Hinawakan ng kamay ng kanyang anak. At sa bawat pagsubok, lumalakas tayo, natututo tayo. Si Rodrigo, na dating uhaw sa karera at pagkilala, ay natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Bagamat nanatili siyang isang respetadong doktor, tinanggihan niya ang ilang oportunidad na mangangailangan ng mahabang oras sa labas ng bahay. Ang kanyang oras ngayon ay nakalaan sa kanyang ina at sa kanyang paglilingkod sa komunidad. Mas marami siyang oras sa pagbibigay ng libreng konsultasyon sa mga mahihirap at sa pagtulong sa mga medical missions sa mga malalayong lugar. Nabalitaan na rin ni Rodrigo ang sinapit ni Vanessa. Pagkatapos ng kanyang sentensya, siya ay tuluyang tinalikuran ng lipunan. Ang kanyang dating mga kaibigan ay lumayo. At ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kasamaan. Wala nang balita tungkol sa kanya. Tila nilamon na siya ng dilim na kanyang nilikha. Bagamat meron pa ring bahid ng sakit sa tuwing naaalala niya si Vanessa, wala na ang galit. Napalitan na ito ng pagkaawa. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Aling Elena, binuksan ni Rodrigo ang kanyang lumang photo album. Pinagmasdan niya ang mga larawan nila noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina at ama. Nakita niya ang kanyang ama na nakangiti at ang kanyang ina na puno ng sigla. Napakasimpleng buhay, ngunit puno ng pagmamahal. Inay, salamat po, sabi ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat po sa lahat ng pagmamahal niyo. Kayo po ang tunay kong kayamanan. Niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak. Mahal na mahal din kita, anak. Basta't magkasama tayo, walang anumang kayamanan sa mundo ang makakatalo sa atin. Tiningnan ni Rodrigo ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Natagpuan na niya ang kanyang tunay na yaman, hindi sa pera, hindi sa kapangyarihan, kundi sa kanyang ina, sa kanyang pamilya, at sa kapayapaan ng kanyang puso. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Sa bawat pagsubok, natuklasan ni Rodrigo ang pinakamahalagang aral, na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa salapi o kapangyarihan, kundi sa malalim at walang hanggang pagmamahala ng pamilya.